Nagsisimula sa panloob na paglalakbay ng isang tao ang kwentong ito. May mga araw na hindi sumisigaw ang kaluluwa, ngunit nanginginig ito. Mga araw na nagigising ka nang hindi alam kung paano ka napunta dito, na para bang matindi kang itinulak ng buhay. At ngayon, nakatayo ka ngunit sa loob, basag. Marahil ay nagising ka na may buhol sa dibdib na hindi matanggal. May mga kaisipang walang tigil sa pag-ikot, may kalungkutang walang pangalan, ngunit may bigat. Marahil ay nakaupo ka diyan, tahimik, walang luha, walang lakas, walang plano, tanging ikaw, ang sakit at ang hindi nakikitang bulong na mayroong mali. At kung narito ka, nakikinig sa ito, hindi ito aksidente, hindi ka aksidenteng napunta rito. Ito ay isang banal, tahimik at mahalagang pagkikita sa pagitan ng iyong sugatang kaluluwa at ng Diyos na hindi ka nakakalimutan. Dahil oo, may mga sandali na hindi lumalabas ang mga panalangin, ngunit ang mga buntong hininga ay sapat na panawagan. At siya ay nakikinig, nakikita niya. Dumarating siya sa oras na sa tingin mo ay wala nang darating. Kapag pinaparalisa ka ng takot, kapag kinakain ka ng sakit, kapag ang kakulangan, emosyonal, espiritual o pisikal ay nagbabantang alisan ka ng hininga, doon siya lumilitaw na may salitang hindi lamang pangako, kundi kanlungan. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Salmo 23:1. Marahil ay narinig mo na ito ng libu-libong beses. Marahil ay nabasa mo na ito sa isang larawan, sa isang simbahan, sa isang kanta. Ngunit ngayon, ang pariralang ito ay hindi para palamutian ang iyong araw. Ito ay dumating upang bigyan ka ng lakas, upang bigyan ka ng pag-asa, upang paalalahanan ka na hindi ka nag-iisa, hindi ka nakakalimutan, hindi ka nakalantad sa iyong kapalaran. Ang deklarasyong ito ay hindi isang magandang parirala. Ito ay isang sibat laban sa takot, isang harang laban sa kawalan ng pag-asa, isang kalasag laban sa lahat ng nagsasabi sa iyo na hindi mo na kaya. Ang salmong ito ay hindi isinulat para sa madaling panahon, hindi. Ito ay isinulat para sa mga araw na tulad ngayon, para sa mga umaga na pakiramdam mo ay walang direksyon, walang kapayapaan, walang suporta. Para sa mga kaluluwang lumalakad na nakayuko ang balikat at pagod na ang pananampalataya. Para sa mga nagigising na may mga bayarin, may sirang relasyon, may medical na diagnosis, may pakiramdam na may kulang at walang sinuman ang makakapuno nito. At doon mismo sa gitna ng kakulangan na iyon, ng tahimik na pagdurusa, ng labanang hindi nakikita ng iba, umalingaw-ngaw ang tinig ng pastol, wala kang kukulangin. Marahil ay hindi mo ito naiintindihan ngayon. Marahil ay parang imposible. Ngunit makinig ka. Bago ka umalis ng bahay, bago mo hawakan ng iyong cellphone, bago mo isuot ang maskara na okay lang ako para harapin ang mundo, huminto ka, huminga ka, manatili ka rito. Hindi ito isang ordinaryong panalangin. Ito ay isang pagkikita, isang kanlungan, isang espiritual na emergency para sa mga kaluluwang tulad ng sa iyo. Nakita ka ng Diyos, dinala ka ng Diyos, at nais ng Diyos na makipag-usap sa iyo. Ngayon, may mga walang laman na hindi nakikita, ngunit mas masakit pa kaysa sa isang bukas na sugat. Minsan, nakikita ka ng mga tao sa paligid mo na nakangiti, naglalakad, ginagampanan ang iyong mga responsibilidad, ngunit sa loob, nanginginig ang kaluluwa. Hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal sa sarili, ni dahil sa espiritual na kahinaan, kundi dahil ang pamumuhay sa isang sirang mundo ay nag-iiwan ng mga bitak na tanging Diyos lang ang makakapuno. May mga araw na hindi mo alam kung ang nararamdaman mo ay kalungkutan, pagkabahala o pagod lamang sa emosyon. At iyan ay isa sa mga pinakatahimik na uri ng kakulangan. Dahil ang kakulangan ay hindi laging pera. Minsan ito ay kawalan ng kaaliwan, kawalan ng direksyon, ang kalungkutan na nagkukubli bilang kalayaan,
ang panloob na lamig na nananahan kapag hindi mo nararamdaman ang tinig ng Diyos, kapag nagtatanong ka kung naaalala ka pa niya, kapag nananalangin ka ngunit tila walang nagbabago, kapag nagpupursigi ka ngunit wala kang nakikitang resulta, kapag naniniwala ka ngunit hindi kumikilos ang iyong puso. At sa mga sandaling yon, nagtatago ang takot sa likod ng pagod. Hindi ito lumalabas na sumisigaw, kundi sa mga bulong na nagpapahina sa kalooban. Mga panloob na salita tulad ng hindi mo ito makakaya, nag-iisa ka, hindi ito magbabago. At nagsisimula ka ng mamuhay sa automatic mode. Nabubuhay ka para lang mag-survive sa halip na mamuhay. Nakikipag-usap ka sa Diyos, ngunit patay na ang pag-asa, humihinga ka ngunit hindi mo nararamdaman na umaabot ang hangin sa kaluluwa mo. Ang Salmo 23:1 ay hindi isang malatulang parirala. Ito ay isang mapa para sa mga araw na walang kulay. Ito ay isang liwanag na hindi umaasa sa araw. Ito ay isang pangako na isinulat para sa mga nakakaramdam ng kawalan, pagod at pagkalito. Ang talatang ito ay hindi nag-uusap tungkol sa isang Diyos na nanonood mula sa malayo, kundi sa isang pastol na lumalakad sa tabi, na gumagabay, na alam ang bawat bitak sa iyong kaluluwa at hindi natatakot sa iyong sakit. Alam niya kung ano ang kulang sa iyo, ngunit alam din niya kung ano pa ang mayroon ka at hindi niya hahayaang maging batayan ng iyong kapalaran ang emosyonal na gutom, espiritual na kakulangan o lamig ng puso. Dahil kung saan nararamdaman ng kaluluwa na hindi na nito kaya, doon nagsisimulang kumilos ang pastol. At kapag kumilos siya, ang kakulangan ay nagiging pag-aalaga. Ang takot ay nagiging direksyon. At ang lamig ay nagiging kanlungan. May mga katahimikan na nakakalito. May mga pagkawala na mas mabigat pa kaysa sa anumang salita. At may mga sandali na kapag tumingin ka sa paligid, ang lahat ay tila nagpapahiwatig na wala na ang Diyos, na umalis na siya, na iniwan kanyang mag-isa sa harap ng sakit, ng takot, ng kakulangang tila mas nagiging totoo sa bawat araw. Ngunit ang totoo, isang katotohanang hindi laging nararamdaman, ngunit nananatili, ay ang kanyang presensya ay hindi nakabatay sa kung ano ang nakikita mo. Ito ay nakabatay sa kung ano ang kanyang ipinangako. Kapag may kulang sa iyo, iniisip ng iyong puso na lumayo na rin ang Diyos, na para bang ang pagpapala ang tanging senyales na siya ay malapit. Ngunit hindi ganoon. Sa maraming pagkakataon, ang kawalan ay hindi senyales ng pag-iwan, kundi ng pagtawag. Dahil may mga lugar sa kaluluwa na mararating lamang kapag ang lahat ay nabigo na, kapag wala nang natira, kapag hindi na sapat ang mga sagot ng tao. Doon, sa tahimik na sulok na iyon ng kaluluwa, naghihintay ang Diyos. Hindi na may pagsumbat, hindi nagmamadali, kundi may pagmamahal. Ang kakulangan ay maaaring maging isang paaralan ng Espiritu. Isang lupain kung saan natututo kang makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng mahalaga at ng walang hanggan. Kung saan tumitigil ka sa pagtakbo para sa agarang solusyon at nagsisimula kang hanapin ang mukha ng isang hindi kailanman gumagalaw, na hindi kailanman nagbabago. May mga disyerto na hindi dumarating para parusahan ka, kundi para linisin ka. At kahit masakit, kahit pakiramdam mo ay nawawala ka, ang kakulangang nararamdaman mo ay maaaring ang tinig ng Diyos na umaakit sa iyo sa isang mas malalim na lugar, sa isang mas tunay na pag-ibig, sa isang mas matatag na pananampalataya. Hindi niya sinabi na walang magkukulang. Sinabi niya na hindi ka magkukulang sa mga mahalaga. At ang mahalaga ay hindi laging nakikita, hindi laging nasusukat. Ang mahalaga minsan ay hindi nakikita ng mata, ngunit mahalaga para sa kaluluwa, kapayapaan, gabay, kaaliwan, lakas para magpatuloy. Ang katiyakan na kahit hindi mo maintindihan, hindi ka nag-iisa dahil ang pastol ay hindi lumalayo kapag bumabagsak ang gabi.
Sa kabaligtaran, iyon ang oras na siya ay mas malapit. Huwag mong ipagkamali ang kakulangan sa pag-iwan. Minsan ang kulang ay eksaktong nagbibigay ng puwang para magpakita ang Diyos bilang ang lahat, bilang ang tanging makakapuno sa hindi kayang punan ng iba, bilang ang pastol na hindi nangangako ng luho, ngunit nangangako ng pag-aalaga. At ang kanyang pag-aalaga ay sapat upang panatilihin kang nakatayo kahit na tila guguho ang lahat sa paligid. Hindi laging sumisigaw ang takot. Minsan, pumapasok ito ng tahimik. Nanatili ito sa isang sulok ng dibdib, tulad ng isang ulap na nagpapalabo sa lahat ng hindi kailangan ng mga salita. Dumarating ito ng walang paalam sa mga pinakakaraniwang sandali. Habang naghuhugas ka ng pinggan, kapag tumunog ang telepono, kapag binuksan mo ang isang bayarin, hindi ito nangangailangan ng isang malaking krisis para lumabas. Sapat na ang isang maliit na kawalan ng katiyakan, isang masakit na alaala, isang tanong na walang sagot. At bigla, naroon ka, nararamdaman na mayroong nagbabantang basagin ka sa loob. Sa sandaling iyon, tumatakbo ang isipan, naghahanap ng paliwanag, naghahanap ng paraan, naghahanap ng katiyakan. Ngunit ang kaluluwa ay hindi nangangailangan ng mas maraming paliwanag. Nangangailangan ito ng presensya. Nangangailangan ito ng isang angkla. At ang angkla na iyon ay ang pangako. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Hindi bilang isang mahiwagang mantra, hindi bilang isang paulit-ulit na formula, kundi bilang isang panloob na desisyon. Bilang isang gawa ng pananampalataya sa gitna ng kaguluhan. Huminga ka, dahan-dahan mo itong gawin nang may kamalayan. Damhin mo ang hangin na pumapasok, hindi lamang sa iyong baga, kundi sa iyong kaluluwa. At habang humihinga ka, ulitin mo ng tahimik o ng mahina kung kaya mo, ang Panginoon ay aking pastol at sa sandaling ito, hindi ako nagkukulang sa kanyang presensya. Hindi ka nag-iisa, hindi ka walang direksyon, hindi ka walang kanlungan. Ang pariralang ito, ang katotohanan ito ay higit pa sa mga salita. Ito ay kanlungan, ito ay kalasag, ito ay sagot. Kung nararamdaman mong may kulang sa iyo, kung nararamdaman mong may bahagi ka na walang laman, pangalanan mo ito. Isulat mo kung kinakailangan, sabihin mo ng mahina, anuman ito, kulang ako sa kapayapaan, kulang ako sa lakas, kulang ako sa kalinawan. At habang pinapangalanan mo ito, isipin mong inilalagay mo ang bawat kakulangan na iyon sa mga kamay ng pastol. Hindi mo kailangang magkaroon ng perpektong mga salita. Ilagay mo lamang ang iyong sarili. Magpakatotoo ka lang. Magkaroon ka lang ng pananampalataya. Kahit maliit na magsasabing, narito ako. Sa tuwing nararamdaman mong gusto ng pagkabahala na kontrolin ka, bumalik ka sa talatang ito. Hindi bilang isang walang laman na pag-uulit, kundi bilang isang buhay na angkla. Bilang isang katotohanang hindi nagbabago kahit na ang lahat sa paligid mo ay nagbabago. Dahil kapag inangklahan mo ang iyong sarili sa pangakong ito, ang takot ay maaaring naroon pa rin, ngunit hindi na ito namamahala. Ang kakulangan ay maaaring naroon pa rin, ngunit hindi na nito tinutukoy ang iyong halaga. At ang hinaharap ay maaaring hindi pa rin sigurado. Ngunit ang iyong kasalukuyan ay hindi na nag-iisa. Ito ay pinananahanan ng pastol na hindi kailanman nang iiwan. May mga gabi na ang isang tao ay nakakaramdam ng sobrang layo sa lahat na pati ang sarili niyang pananampalataya ay tila banyaga. Mga gabi na walang mga bituin, walang direksyon, kung saan ang katahimikan ay mabigat na para bang sarado ang langit. At sa mga madilim na oras na iyon ng kaluluwa, kapag walang mga sagot o katiyakan, nagsisimula ang puso na paniwalaan ang kasinungalingan na nawala na ito magpakailanman. Nawala ng pagbabalik, na nakalimutan na ng pastol ang daan pabalik. Ngunit hindi ganoon, dahil ang pastol ay hindi nagpapahinga hanggang mahanap niya ang tupa na nawawala.
Hindi siya nagkakasya sa pagbibilang ng mga ligtas na nasa koral. Ang kanyang pag-ibig ay personal, malalim at tuloy-tuloy. Hindi siya nagtatabi ng lakas. Hindi siya naghihintay na linisin mo ang iyong sarili bago ka bumalik. Hindi siya nangangailangan na dumating ka ng malakas. Sapat na ang humihinga ka pa. Sapat na ang mula sa pinakamalalim na bahagi ng iyong pagkawala, ibinubulong mo. Narito ako kahit hindi ko alam kung paano bumalik. Ang nawawalang tupa ay hindi nakakahanap ng sarili nitong daan. Hindi dahil hindi nito gusto, kundi dahil hindi nito kaya. Dahil may mga sandali na ang pagkalito, sakit o pagod ay nagpapalabo sa lahat ng direksyon. Ngunit doon mas nagiging malinaw ang tinig ng pastol. Hindi ito isang sigaw, hindi ito isang utos. Ito ay isang bulong na tumatagos sa kapal. Ito ay isang pagmamahal na pumipira sa distansya. Ito ay isang pangako na natutupad kahit na hindi ka na naniniwala na karapat-dapat ka rito. Hindi ako magkukulang ay hindi nangangahulugan na magiging malinaw ang lahat. Hindi ito nangangahulugan na lagi mong malalaman kung saan ka pupunta. Nangangahulugan ito na kahit na maligaw ka, susundan ka niya. Na sa pinakamadilim na gabi, ang kanyang tungkod ay gumagabay pa rin. Na sa pinakahindi tiyak na lupain, ang kanyang pamalo ay nagpoprotekta pa rin. At kahit hindi mo naririnig ang kanyang tinig, patuloy niyang binibigkas ang iyong pangalan sa katahimikan. Minsan hindi mo kailangang kumilos. Manatili ka lang kung nasaan ka sa gitna ng panloob na kaguluhan at hayaan siyang hanapin ka. Dahil ang pastol ay hindi nang iiwan, hindi siya napapagod, hindi siya nakakalimot. Ang kanyang katapatan ay hindi nakabatay sa iyong espiritual na estado. Nakabatay ito sa kanyang walang hanggang pag-ibig. At ang pag-ibig na iyon, kahit ngayon, kahit sa araw na ito, ay patuloy na naghahanap sa iyo. Hindi para hatulan ka, hindi para kondenahin ka, kundi para buhatin ka hanggang sa maramdaman mo muli ang init ng koral, ang seguridad ng kanlungan, ang tinig na tumatawag sa iyong pangalan, at hindi kailaman tumitigil sa pagtawag. May mga salita na hindi naririnig ng tenga, ngunit nararamdaman ng buong kaluluwa. Mga salita na hindi nagmumula sa panlabas na ingay, kundi sa malalim na katahimikan kung saan nananahan ang Diyos. At kapag pagod na ang puso, kapag tila nawala na ang lakas, doon nagsisimulang magsalita ang Espiritu ng Diyos. Hindi sa mahabang diskurso, hindi sa komplikadong paliwanag, kundi sa simpleng mga katotohanan na nagpapanumbalik sa tila nawala na. Ngayon sa sandaling ito, habang nakikinig ka, may bulong mula sa langit na dumadampi sa iyong espiritu. Narito ako. Wala nang iba, wala nang kulang. Iyan ang tinig na sumisira sa takot. Iyan ang katiyakan na nagpapatatag kapag nanginginig ang lahat. Narito ako, hindi ka nakalimutan, hindi ka nawawala, may layunin ka. Marahil ay hindi mo ito nakikita. Marahil ay hindi mo ito nararamdaman ng malinaw. Ngunit siya ay naroon, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil siya ang nangako. At ang kanyang pangako ay hindi nakabatay sa iyong mga nagawa, kundi sa kanyang hindi matitinag na katapatan. Mayroong banal na pagmamahal na hindi naghahanap ng iyong pagganap, kundi ng iyong pagsuko. Hindi siya naghihintay na magpakita ka ng mas matinding pananampalataya, kundi hinahayaan kang mahalin kahit sa iyong kahinaan. Dahil kapag hindi mo na kayang itaas ang iyong boses, pinakikinggan niya ang iyong mga iniisip. Kapag hindi ka na makapanalangin gamit ang mga salita, tinatanggap niya ang iyong mga katahimikan bilang handog. Kapag pakiramdam mo ay wala ka nang maiaalay, ibinibigay niya ang kanyang sarili ng buo. At kahit na hindi mo nakikita ang probisyon ngayon, kahit na hindi pa rin nagtatugma ang iyong mga bayarin, kahit na sira ang iyong mga relasyon, kahit na tila walang sagot ang iyong mga panalangin, mayroong mas malalim na nangyayari. Siya ay kumikilos na sa hindi nakikita, sa walang hanggan, sa higit pa sa kaya mong kalkulahin.
at ang kanyang pag-aalaga ay hindi laging nagpapakita sa paraang inaasahan mo, ngunit laging dumarating, minsan bilang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa ibang pagkakataon, bilang isang tao na biglang lumitaw sa sandaling kailangan mo siya, o bilang isang salita na nang hindi mo alam kung paano ay nagpapatatag sa iyo sa loob ng isang araw. Hindi mo kailangang gumawa ng anuman para maging karapat-dapat sa presensyang ito. Buksan mo lang ang iyong sarili para tanggapin ito. Hayaan mo lang ang iyong sarili na magpahinga dito. Dahil ang Espiritu ay hindi sumisigaw. Ang Espiritu ay hindi nagtutulak. Ang Espiritu ay bumubulong. At ngayon, ang bulong na iyon ay malinaw. Pinapaalalahanan kita kung sino ako. Pinapaalalahanan kita sa ipinangako ko. Pinapaalalahanan kita na hindi ka nakakalimutan. At iyon, kahit na hindi agad magbago ang iyong sitwasyon, ay maaring magpabago sa iyong kaluluwa magpakailanman. Nakakapagod maghintay, hindi laging sa katawan, kundi mula sa pinakamalalim na bahagi ng pagkatao. May pagod na hindi gumagaling sa pagtulog, may uhaw na hindi napapawi ng tubig, may gutom na walang kinalaman sa tinapay. Ito ang pagod ng kaluluwa na maraming beses nang nanalangin, na naniwala, na naghintay at hindi pa rin nakikita ang pinakahihintay. Ito ang pakiramdam ng walang laman ang mga kamay pagkatapos mong itaas ang mga ito sa langit ng libo-libong beses. Ngunit hindi binabaliwala ng Diyos ang paghihintay na iyon. Hindi niya binabaliwala ang mahabang buntong hininga na naging bahagi na ng iyong paghinga. Nakikita niya kapag hindi ka na nananalangin gamit ang boses, kundi sa pamamagitan ng iyong mga mata. Kapag hindi ka na humihiling gamit ang mga parirala, kundi sa mga tahimik na luha. Kapag hindi ka na tumatawag ng malakas, ngunit ang iyong puso ay patuloy na nagsasabi, Panginoon, narito ako. Dahil kahit humina ang iyong pananampalataya, kahit na hindi na tulad ng dati ang iyong pag-asa, patuloy ka pa ring naghahanap. At ang simpleng gawaing iyon ay buhay na pananampalataya. Mayroong kakulangan na higit pa sa material. Ito ang kawalan ng kaaliwan, ang kawalan ng mga senyales, ang paghihintay na tumatagal at sumusubok sa bawat bahagi ng iyong kaluluwa. At sa tuyong lupaing iyon, kung saan tila walang namumulaklak, nagtatanim din ang Diyos. Hindi mo ito agad napapansin dahil ang kanyang mga binhi ay malalim, ngunit naroon sila at sila ay tutubo sa kanyang oras, sa kanyang paraan. Hindi kapag ikaw ang nagtatakda, kundi kapag ang kanyang layunin ay hinugna sa loob mo. Hindi niya hinihiling na maging malakas ka sa lahat ng oras, di na magpanggap ka na may kapayapaan kapag sa loob ay basag ka. Minsan, ang pinakamakapangyarihang panalangin ay ang pinakatapat. Panginoon, ngayon, wala akong lakas para humiling sa iyo ng anuman. Manatili ka lang sa akin. Dahil ang kanyang presensya ay hindi pinagtatrabahuhan, ito ay tinatanggap. At kapag pagod na ang kaluluwa, kapag naubos na ang pananampalataya, kapag naubos na ang pag-asa, ang kanyang pagsama ay nananatiling sapat. Hindi niya kailangan ng iyong perpektong mga salita, kundi ang iyong bukas na puso. At kahit na ang lahat sa iyo ay nagsasabi na hindi mo na kaya, tandaan mo ito, hindi ka nakakalimutan. Ika'y inaalalayan kahit na hindi mo ito nakikita, kahit na hindi mo ito nararamdaman, kahit na wala pa sa iyo ang inaasahan mo, dahil ang kanyang katapatan ay hindi nakabatay sa iyong estado ng isip, kundi sa kanyang walang hanggang pangako. At siya ang tanging makakapagpabago sa kakulangan sa isang banal na lugar, kung saan tumitigil ang kaluluwa sa paghihintay ng mga bagay at nagsisimulang hanapin siya. May isang babae na nanalangin araw-araw para sa kanyang pamilya. Ang kanyang bahay ay simple, napakasimple. At kahit na sa labas ay tila nasa ayos ang lahat, sa loob ay umuulan. Hindi dahil sa tagas sa bubong, kundi dahil sa mga luhang tahimik na bumabagsak sa mesa habang natutulog ang kanyang mga anak. Sa bawat gabi, nagsisindi siya ng kandila,
Hindi dahil sa nakasanayan, kundi dahil sa maliit na apoy na iyon, nakakahanap siya ng paraan para patuloy na maniwala na hindi nawawala ang lahat. Mayroon siyang kaunti, napakakaunti. Ilang araw ay kanin lang, sa ibang pagkakataon ay wala na rin. Ngunit ang hindi kailanman nagkulang sa kanya ay ang isang parirala na inuulit niya na para bang kumakapit siya sa isang hibla ng buhay. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Hindi niya ito sinasabi na may tinig ng tagumpay. Sinasabi niya ito na may basag na boses, may pagod na mga mata, may pusong hati sa pagitan ng pananampalataya at kawalan ng katiyakan. At gayunpaman, sinasabi niya ito. Hindi dahil maayos ang lahat. Sinasabi niya ito dahil mismo sa tila walang maayos. Lumipas ang mga linggo at sa labas, kaunti lang ang nagbago. Ngunit mayroong isang bagay sa loob niya na nagsimulang lumakas. Isang di maipaliwanag na kapayapaan ang nagsimulang manahan sa kanyang walang laman na kusina. Isang tahimik na pag-asa ang nagsimulang mamukadkad sa gitna ng kanyang mga buntong hininga. At doon niya naintindihan ang pinakamalaking probisyon ay hindi ang pagkain. Ito ay ang katiyakan na hindi siya nag-iisa. Ito ay ang pag-alam na kahit na sa labas ay wala pa ang mga sagot, sa loob ay mayroong kanlungan. Makalipas ang 3 buwan, nang hindi niya inaasahan, may kumatok sa kanyang pinto na may hindi inaasahang tulong. Hindi lamang dumating ang probisyon na kailangan niya, kundi pati na rin ang sagot na higit pa sa material. Ang talagang nagpatatag sa kanya ay hindi ang panlabas na tulong, kundi ang pananampalatayang itinanim araw-araw, kahit na may luha, kahit sa kakulangan. Ang pananampalatayang iyon na hindi sumisigaw, ngunit hindi rin sumusuko. Ang pananampalatayang iyon na hindi nakakaramdam ng lakas, ngunit nananatiling nakatayo. At mula noon, sa tuwing magiging mahirap muli ang buhay, inuulit niya ang pariralang iyon na may kaparehong banal na panginginig. Hindi ako magkukulang. Hindi dahil mayroon na siya ng lahat, kundi dahil natuklasan niya na ang kanyang pastol ay kasama niya. At iyon ang nagbabago sa lahat. Dahil kapag alam mong hindi ka nag-iisa, kahit sa ilalim ng bubong na umuulan sa loob, maaari kang makahanap ng kapayapaan, maaari kang makahanap ng kanlungan, maaari mong mahanap ang Diyos. Ngayon ay hindi lang isang ordinaryong araw. Kahit na pareho ang oras sa orasan, kahit na sinusubukan ng rutina na ipataw ang bigat nito, mayroong nagbago sa hindi nakikita. Mayroong gumalaw sa loob mo. Dahil kapag huminto ang kaluluwa para pakinggan ang tinig ng pastol, hindi na ito makakapatuloy sa paglalakad na parang walang nangyari. May isang binhi na itinanim at kahit na hindi mo pa nakikita ang bunga, ang salitang iyon ay buhay na. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Hindi ito isang parirala para palamutian ang iyong pananampalataya. Ito ay isang tunay na kanlungan para sa mga araw ng bagyo. Ito ay isang silungan kapag ang lahat ay tila hindi tiyak. Ito ang tahimik na sagot sa mga tanong na walang iba ang makakasagot. Ang pangakong ito ay hindi isinulat para sa mga matatag na tao, kundi para sa mga sugatang puso, para sa mga patuloy na lumalakad kahit na hindi nila naiintindihan, para sa mga sa kabila ng lahat ay patuloy na nagsasabi, naniniwala ako, kahit na may takot, naniniwala ako. Naway samahan ka ng pariralang ito habang umaalis ka ng bahay. Naway maging panalangin mo ito habang naglalakad, habang nagluluto, habang nakikipaglaban ka sa iyong mga kaisipan. Naway maging isang katotohanan ito na tumatagos sa bawat isa sa iyong mga sugat, bawat isa sa iyong mga pagdududa, bawat isa sa iyong mga katahimikan. Hindi dahil magbabago ang buhay mo sa isang iglap, kundi dahil kapag lumalakad ka kasama ng pastol, ang lahat ay nakakahanap ng lugar, kahit na ang tila sira, wala kang kukulangin.
Hindi dahil malulutas ang lahat agad, kundi dahil ang isang nag-aalalay sa iyo ay hindi nagbabago, hindi napapagod, at hindi ka iniiwan. Ngayon, sa gitna ng takot, ng sakit o ng kakulangan, inuna mo ang Diyos. At iyan ang nagbabago sa lahat. Dahil kapag siya ang simula, kahit na ang hindi tiyak ay nagkakaroon ng kahulugan. Maging ang kaguluhan ay nagiging daan, maging ang paghihintay ay nagiging dambana. At kung ang salitang ito ay nagsalita sa iyong kaluluwa, ingatan mo ito bilang isang kayamanan. Hindi bilang isang bagay na naririnig at nakakalimutan, kundi bilang isang binhi na dinidiligan mo araw-araw. Sa bawat hininga, sa bawat panalangin, sa bawat maliit na gawa ng pananampalataya. Dahil hindi tumitigil ang tinig ng pastol sa pagtawag. At ikaw, kahit na pagod ang iyong kaluluwa, ay nakikinig sa Kanya. At iyan, sa langit, ay isa ng himala.